Kasi nung medyo kabataan ko pa, siguro elementary ako, dito sa lugar namin, sa bayan namin sa Duero, Bohol, pagka mga bandang alas 6, pag madilim na, wala nang wala na masyadong sasakyan na dumadaan sa kalsada. Ngayon, diyan kami sa kalsada naglalaro, mga kababata ko noon. Ngayon, one time, ah may nakakita ako ng isang itsura ba na parang parang madri, mahaba yung damit, pero may hood na ganun. Tapos yung sa mukha, kalabira. Yung anong tawag na sa Tagalog ba yun? Yung Bungo. kalabira ba, bro? Bungo, Bungo. bungo. Opo, opo. Ngayon, na lumulutang na nakalutang lang siya sa hangin na dumaan dun sa gitna namin. Ganon. Habang naglalaro kami mga kababata ko. Ngayon, meron pang meron pang ganun ding pangyayari na nakakita ako ng kuan na parang lumulutang din na ganun din ang suot na mahaba tapos lumulutang na dumaan dun sa galing siya sa dagat, dumaan dun sa tapat ng bahay namin kasi nandun ako sa labas ng bahay. Tapos hinahabol siya ng aso. Tahol yung aso. Hinahabol siya ba? Pero nakalutang na ganun. Tapos pagdating dun sa unahan, pumunta na naman siya dun papunta sa direksyon sa papuntang dagat. Ngayon, ah ano kaya yun, bro? Open kaya ang third eye ko? Kasi ngayon, nag-asawa na ako, may 50 years old na ako. Hindi na rin naman ako naka-experience ng ganun. Ah, ano kaya na, kung open man ang third eye ko noon, ano ba, na bigla ba, na kusa ba siyang nagsara? O ano kayang kuan? At saka, ano kayang pwede kong gawin? Well, una, ulitin ko, mga matatanda at mga bata, open ang psychic ability talaga. Daling makakita. Dahil bawat isa sa atin, meron tayong psychic ability. Bahagi yan at kapangyarihan ng ating kaluluwa, psychic ability na makakita. Pero Diyos lang ang gagamit niyan. Pero mga bata at matatanda, open ang psychic ability. Magiging itong occult third eye, ang psychic ability, kung meron tayong mga superstitious beliefs, meron tayong paglapit sa mga albularyo o anting-anting. Pero anong palatandaan sa occult third eye? Kung palagi nang makakita. Yung iba, halos 24 oras na makakita. No? At ang psychic ability, by level kasi yan. Yung occult third eye. No? By level yan. Ulitin ko, mga bata, matanda, madaling ma-open ang psychic ability. Psychic ability, hindi agad automatikong occult third eye. Pero pag palagi tayong lumalapit sa mga albularyo, mga anting-anting, magiging occult third eye yan. At by level ang occult third eye. Una na level, yung may mapansin mong parang aninon dumadaan. Unang bahagi yan. O kaya may marinig kang tumatawag sa iyo. O unang bahagi yan. No? Pangalawa, makita mo na talaga. Hindi lang isang bisis, palagi na. Kung halimbawa, yung nakita mong madre na bungo ang mukha niya, kung palagi na yan, delikado na yan, magiging occult third eye na yon, no? Ah, Pangatlo, which is the highest form of psychic ability, occult third eye, pangatlo, maliban na makita mo, makausap mo na mismo. Yon ang highest form at maituring walking possessed. So kung isang bisis lang yan, bata pa, pwedeng nakita dahil sa psychic ability. Dahil ang mga bata open ang psychic ability o kahit na yung mga matatanda. Yun po. Idagdag ko lang to doon sa yung
parang nakita kong kuan ba mga experience na kuan. Kasi meron din yung 2 beses na nanaginip ako na yung una, siguro ano na yon, edad ko noon mga 30 years old, 30 plus ganun. Tapos yung meron kasi akong tiyahin, kapatid ni nanay na ano yon, yung dito sa amin tumira hanggang sa, kasi walang anak yon. Dito sa amin tumira hanggang sa namatay siya, inalagaan namin. Ngayon, nung ano, mga siguro ilang taon na nakalipas na namatay siya. Doon ako natulog sa kwarto niya. Ngayon, nung one time, na naginip ako sa kanya, na hinila yung paa ko, hinila niya, sabi niya, "Uy, dali na, sama na, dali na, tara na," parang ganun ba? Isasama niya ako. Tapos, kuan lang yun, naputo lang yun dahil nagising ako. Ganun. Tapos, meron ding one time na na-experience ko nung nag-a-apply ako ng trabaho dun sa Maynila noon. May asawa na ako, may anak. Siguro mga, ewan ko kung ilang taon ako noon, mga 30 mahigit na rin. 30 years old mahigit. Tapos, natutulog ako, mga, siguro mga tanghali yun. Natutulog ako. Tapos napanaginipan ko yung kaibigan ko na taga Bohol na kasama kami doon sa Maynila noon. Tapos nagbakasyon nagtrabaho siya doon sa Maynila, tapos nagbakasyon dito sa Bohol. Ngayon, natutulog ako, bigla ko siyang napanaginipan, yung tao na yon na nandito sa Bohol. Tapos, ah, ganun din, yung parang ginawa niya na, parang ginising niya ako, tapos gusto niya magsama kami, ganyan ba? Tapos nagising ako, naputol yon, yung kung ano yon, yung panaginip na yon. Dahil nagising ako. Nagising ako dahil doon sa may taong kumakatok na tumatawag na galing siyang Bohol, pumunta ng Maynila, na nagbalita na namatay na daw yung tao na yun, nung napanaginipan ko. Kaya, ewan ko, di ko kuan, yun lang, yun lang po, Brando, Okay. Rojando. Okay. So, kung yun, napanaginipan mo, lalo na yung lula ba yun, una? Then, yung kapitbahay ninyo o taga Bohol, pero patay na, ang psychic ability natin open din sa panahon na tayo matutulog. Pero, i-evaluate muna. Baka merong mga albularyo kayong mga ninuno. Meron kayong lumapit kayo noon bata pa nagpagamot sa mga albularyo o may mga ninuno na may anting-anting, yun ang dahilan na magiging occult third eye. No? Yung napanaginipan mo na patay na pala, hindi yun kaluluwa. Meron tayong tinatawag na familiar spirit. Ano yung familiar spirit? Kung tingnan natin ang unang Pedro kapitulo 5:8, may palaging nag-aaligid sa atin ng mga espiritu na demonyo. At yung espiritong demonyo na palaging sumusunod sa atin, kahit meron tayong guardian angel, ang tawag diyan ay familiar spirit. Bakit? Dahil gagayahin niya ang mukha natin, ang boses natin, anuman ang suot natin. At itong familiar spirit na ito, siya ay magparamdam sa oras na siya ay mamatay. Kaya takot yung iba, nakita ko yung kaluluwa, o nanaginip ako sa kaluluwa niya, huwag agad-agad maniniwala. Lalo na kung tinatakot ka, hinihila ka, maliban lang kung ang kaluluwa na napanaginipan mo ay humingi ng panalangin para sa kanilang kaluluwa.
may posibilidad na pinahintulutan yan. Pero itong familiar spirit na sumusunod sa atin, bawat isa sa atin, sila ang magparamdam sa oras na tayo'y mamatay. Mapakita na kamukha talaga sa atin, nakasuot ng ating. Pero may mga pagkakataon na itong familiar spirit na ito ay magparamdam kahit buhay pa tayo. Magpakita na. Yun ang tinatawag na doppelganger. Oh, nakita ko siya doon, pero nakita siya sa... meron talagang sumusunod. So, ibig sabihin, evaluate muna. Wala ba kayong mga albularyo na mga wala ba kayong mga baka yun ang dahilan bakit mas bukas ang tinatawag na psychic o baka magiging occult third eye. Pero sa Duero, under kayo ng Diocese Talibon, ang daming mga exorcist diyan. At chief exorcist diyan, Father Astor Felicilda. Felicilda. Nasa San Miguel siya. Malayo lang. Oh, San Miguel siya. Pero meron ding ang exorcist pa doon sa Ista. Pero dami na, may nadagdag. Pwede kayong magpa-diagnose, ma-interview sa case officer nila diyan para magabayan kayo kung ito ba'y psychic ability na talaga o occult third eye na talaga na may kaugnayan sa balik sa inyo.